Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisid, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon at ginugunita natin ang kapistahan ni San Buenaventura, isang obispo at pantas ng simbahan, at sa kanyang tulong at gabay nawa ay atin din pong maunawaan ang mensahe ng ating Panginoon mula sa ating mga pagbasang narinig sa umagang ito. Sa unang pagbasa, isinisimulan natin din ang panibagong katauhan, panibagong kwento. Ito na ang kwento ni Moises na narinig natin dahil ipinapapatay na ng paraon ang lahat ng mga sanggol, mga batang lalaking sanggol para maiwasan ang kanilang pagdami, kung kaya't ang kanyang magulang ay isinilid siya doon sa isang basket, at pinaanod sa tubig. At mabilis yung kwento dahil matapos na siya ay ampunin ng prinsesa, ngayon malaki na siya at talagang nandoon pa rin kahit na siya ay lumaking Ehipsyo. Sa ugali at kultura ng Ehipsyo, siya pa rin sa kanyang kalooban, nananalantay pa rin sa kanyang dugo ang malasakit sa kanyang kapwa Hebreo. At maganda na makita natin din yung kahalagahan na mabalikan o malaman natin kung ano ang kasaysayan natin, kung ano ang kwento natin. Hindi ko alam kung ilan sa inyo, ilan sa atin yung alam mo ba yung kwento nung ikaw ay sanggol pa lang? Kung paano kang pinagsikapang iligtas, kung nagkasakit ka man, kung paano kang sinikap na buhayin ng iyong magulang. Yan, di ba, minsan sa kalaunan, nakakalimutan natin ito dahil ang mas namamayani sa atin ay yung paghahanap natin sa kanilang kakulangan. So, hanggat hindi natin tatanggap o nakikilala kung sino talaga tayo, may hirapan tayong magkaroon ng yung mayroon tayong hinahanap
na kakulangan sa ating pagkatao na hindi natin matumbok-tumbok. Kaya nga maganda na sa tulong at gabay ng Panginoon, nawa mas makita din natin. Mabalikan natin, hindi para sakta ng ating sarili, kundi para mas maunawaan natin ang ating sarili. Kaya nga sa Ebanghelyo, sinusumbatan ni Jesus ang mga bayang kanyang ginawa ng napakaraming himala o biyaya kumpara sa ibang mga lugar at ibang mga bayan. Itong mga bayan ng Corazin, Bethsaida, Capernaum, dito mas madalas o mas maraming ginawang kababalaghan sa Jesus. Pero yun nga po, no? Bakit sinumbatan? Kasi nakalimutan nila yung tanging kailangan. Nakalimutan nilang maging mapagpasalamat. Nakalimutan nila yung hinihiling na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. So sinumbatan, pero mo, no? Sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ito. At sinabi pang kung sa ibang bayan ginawa ito, malao na sana silang nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. So ngayon, kung itong mga pangalan ng bayang ito ay ilalagay natin ang pangalan natin, sa tingin niyo, bakit kaya tayo sinusumbatan ni Jesus? Kasi madalas lang naman at mabilis, napakadali sa atin, pag meron tayong hinihingi, luluhod tayo, iiyak tayo. Pero kapag naibigay na ng Diyos, nagpapasalamat ba tayo? Kapag ibinigay na ng Diyos, at kung titingnan mo, no? Tingnan mo ang katayuan mo ngayon, at tingnan mo ang iba, hindi kaya sayang? Di ba? Kasi pag sinusumbatan, di ba, no? Mayroong aspeto na sayang naman yung ibinigay na biyaya sa iyo. Kung sa iba yan ibinigay. Di ba? Sayang naman yung, ano bang pwede, no? Sayang naman yung puso mo. Kung ibinigay na lang yung pusong yan sa ibang tao na mga nasa ospital na naghahanap ng magdo-donate ng puso, sayang naman yung ano ba bang idinodonate? Bato? Ano pa bang dinodonate dito? Ano ba yung tinatanggal? Bato, no? Kidney yan. Kidney. Di ba? Sayang naman yung kidney mo. Ang dami nangangailangan ng kidney. Sayang naman yung pera mo. Ang daming naghahanap. Minsan nga, di ba, may mga taong pumapasok dito. Malaking bagay na sa kanila yung 5 piso, 10 piso. Pero tayo mayroon, pero bakit sinasayang natin? Pero humingi tayo, nagdarasal tayo, di ba? Sayang naman yung mga, di ba, mayroon tayong mga natatanggap na mga 4-piece, ayuda. Parang ang swerte naman ng mga tagagagalangin, di ba? Pwedeng kawawa kayo mga tagagagalangin kayo. Kasi kung yung mga 4-piece, yung mga perang natatanggap sa gobyerno, ibinigay dun sa mga nasa bundok, nasa Mindanao, sana maayos na sila, di ba? Pero tayo, pagkatanggap ng 4-piece, ayun, sugal. Kaya ang daming nalululun sa sugal. Online na. Sayang, di ba? Pero nagdarasal yan, Lord, sana yumaman, sana umasenso, sana mabago ang buhay. Eh, nakalimutan kasi natin lagi, o kinakalimutan natin, kung paano tayong ininiligtas ng Diyos, kung paano tayong tinutulungan ng Diyos. Na parang, no, lagi tayong mayroong yung damdamin na utang na loob ng Diyos na tayo ay tulungan. At kapag tinulungan na tayo, okay na yun. Hindi kailangan magpasalamat sa Diyos. So nawa, huwag nating hintayin yung araw na tayo po, pagharap natin sa Diyos, imbis na sasabihin sa ating, welcome ka sa langit. Huwag sana natin marinig na susumbatan tayo ng Diyos dahil hindi tayo nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan
at mga pagkakamali. Amen.